Sino ang apat na pinakamasamang babae sa Biblia? Akala ng marami, ang mga kwento sa Biblia ay puro kabutihan at kabanalan. Pero, alam mo ba na may mga karakter din dito na puno ng kasamaan, panlilinlang at pagkakanulo? Ngayong araw, ilalahad natin ang nakakagimbal na kwento ng apat sa pinakamasasamang babae sa kasaysayan ng Biblia. Mga kababaihang hindi mo akalaing kayang gumawa ng matinding kasalanan. Sino-sino sila? At anong mga madilim na lihim ang bumalot sa kanilang mga buhay? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin kung sino ang apat na pinakamasamang babae sa Biblia. At ang pinakamasamang babae sa Biblia ay walang iba kundi si Jezebel. Si Jezebel ay isang prinsesa ng Phoenicia na pinakasalan si Haring Ahab ng Israel upang mapalakas ang alyansa ng dalawang bansa. Pero hindi lamang politika ang nadala niya sa Israel, dinala niya ang pagsamba kay Baal, isang huwad na Diyos. Sa kanyang pamumuno, nagtayo ng mga altar at templo para kay Baal si Jezebel at tinulungan niya itong kumalat sa buong Israel. Bukod pa rito, pinapatay niya ang maraming propeta ng Diyos, kasama na ang pagtatangka niyang patayin ang propetang si Elias. Isa sa pinakamalupit na kwento tungkol sa kanya ay ang nangyari kay Nabot, kung saan may pag-aari itong ubasan sa tabi ng palasyo. Gustong bilhin ni Haring Ahab ang ubasan pero tumanggi si Nabot. Dahil dito, nagplano si Jezebel ng kasamaan. Nag-imbento siya ng kasong blasphemy laban kay Nabot. Pinaakusahan siya ng kasalanan at pagkatapos ay pinabato hanggang mamatay. Nakuha ni Ahab ang ubasan pero may kabayaran dahil dumating ang hustisya ng Diyos. Nagbabala si Elias na dahil sa kanilang kasamaan, si Jezebel ay mamamatay ng kahabag-habag. Kakainin siya ng mga aso sa Jezreel. Ang propesiyang ito ay nangyari. Matapos mamatay si Ahab, nag-alsa si Haring Jehu laban kay Jezebel. Tinapon siya mula sa bintana ng palasyo at ang kanyang katawan ay kinain ng mga aso, gaya ng propesiya ni Elias. Sunod naman ay si Atalia nagsimula ang kanyang kwento sa palasyo ng Huda. Anak siya ni Haring Ahab at Reyna Jezebel, mga kilalang masasamang pinuno sa kasaysayan ng Israel. Nang mamatay ang kanyang anak na si Ahazia, nakita ni Atalia ang pagkakataon upang angkinin ang trono. Pero may problema. Ang trono ng Juda ay dapat ipamana sa mga apo ni Haring David. Napakahalaga kasi ng angkan ni David dahil dito magmumula ang ipinangakong Mesiyas. Subalit ayaw ni Atalia na mawala ang kapangyarihan niya. Kaya nag-utos siya ng malawakang pagpatay sa lahat ng maaaring tagapagmana ng trono pero nakaligtas ang isang batang tagapagmana, si Joash, na itinago ng high priest na si Jehoiada sa templo ng Diyos. Lumipas ang ilang taon, nang lumaki si Joash, nagplano si Jehoiada ng pag-aalsa kung saan ipinahayag nila si Joash bilang tunay na hari. Nagulat si Atalia nang makita ang pag-aaklas pero huli na ang lahat. Sumigaw siya ng pagtataksil, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao. Si Atalia ay nahuli, dinala sa palasyo at doon pinatay ayon sa ikalawang aklat ng mga hari. Sunod ay si Delilah. Ang kwento ni Delilah ay mababasa sa aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan. Sikat siya dahil sa kanyang pagtataksil kay Samson, ang hukom ng Israel na may pambihirang lakas. Lumapit ang mga Filisteo kay Delilah at inalok siya ng gantimpala kapalit ng sikreto ni Samson kung paano siya nagkakaroon ng kakaibang lakas. Ginamit ni Delilah ang kanyang karisma at panlilinlang para alamin ang lihim ni Samson. Paulit-ulit niyang tinanong si Samson, ngunit sa una ay nililinlang lang siya ni Samson at hindi sinasabi ang totoo. Pero hindi sumuko si Delilah. Patuloy niyang pinipilit si Samson hanggang sa bandang huli ay bumigay din si Samson at sinabi ang totoo. Ang kanyang lakas ay galing sa kanyang buhok
at hindi ito kailanman pinuputol bilang panata sa Diyos. Habang natutulog si Samson, tinawag ni Delilah ang isang lalaki upang gupitin ang 7 buhol ng buhok ni Samson. Nawala ang lakas ni Samson, nadakip siya ng mga Filisteo, piniringan at ginawang bilanggo. Ang kwento ni Delilah ay isang babala tungkol sa mga panganib ng manipulasyon at pagtataksil at kung paano ito nagdadala ng pagkawasak. Ang huli sa ating listahan ay si Herodias. Si Herodias ay isa sa pinakakontrobersyal na babae sa Biblia. Pero bago natin talakayin ang kanyang masasamang ginawa, kailangan muna nating maintindihan ang kwento ni Juan Bautista. Sa mga hindi pamilyar, si Juan Bautista ay isang kilalang propeta na nagministeryo sa mga lugar malapit sa Ilog Jordan. Nanawagan siya sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil dito, marami siyang naging tagasunod. Nagsimula ang problema nang lantaran niyang pinuna ang kasal ni Herodes Antipas kay Herodias. Si Herodes Antipas, ang pinuno ng Galilea at Perea, ay nakipagdiborsyo sa kanyang unang asawa para pakasalan si Herodias. Ang mas masahol pa rito, si Herodias ay dating asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Kaya ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi lamang labag sa moralidad, kundi labag din sa batas ng mga Hudyo. Dahil dito, matapang na kinundena ni Juan Bautista ang kanilang relasyon. Dahil sa kanyang mga pahayag, nagalit si Herodias at ninais na gumanti. Bagaman galit si Herodias kay Juan, si Herodes Antipas naman ay may respeto sa propeta at naguguluhan sa kanyang mga turo. Ngunit sa kalaunan, napilitang ikulong ni Herodes si Juan dahil sa mga pressure ng lipunan at sa pag-uudyok ni Herodias. Kahit nakakulong, hindi bumitaw si Juan sa kanyang paniniwala, kaya siya naging simbolo ng tapang at katapatan sa Diyos. Pero hindi pa rin kontento si Herodias sa pagkakakulong ni Juan. Gusto niya itong ipapatay. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo at Marcos, nang ipinagdiriwang ni Herodes ang kanyang kaarawan, sumayaw ang anak ni Herodias sa harap ng mga bisita. Doon, inudyukan ni Herodias ang kanyang anak na madalas tinutukoy bilang si Salome na sumayaw para kay Herodes. Napahanga ni Salome si Herodes kaya nangako siyang ibibigay kahit ano ang kahilingan ng dalaga. Ito na ang hinintay na pagkakataon ni Herodias. Sinabihan niya si Salome na hilingin ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Dahil sa kanyang pangako sa harap ng maraming panauhin, napilitan si Herodes na tuparin ang kahilingan. At doon natapos ang buhay ng matapang na propeta na si Juan Bautista. Sa paglalakbay natin sa mga kwento ni Herodias, Delilah, Athaliah at Jezebel, nakita natin kung paano ang kasakiman, pagtataksil at pagnanasa sa kapangyarihan ay nagbunga ng pagkawasak, hindi lang sa kanila kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanilang mga buhay ay nagsilbing babala na sa bawat maling desisyon may kalakip na mabigat na kapalit, na ang paggamit ng kapangyarihan sa masama ay hindi kailanman nagtatagumpay sa harap ng Diyos, at na kahit gaano kadilim ang panahon, nananatili pa rin ang katwiran at ang hustisya ng Diyos ay palaging nariyan. Mga kapatid, ang tunay na kagandahan ng Biblia ay hindi lamang sa mga kwento ng kabutihan, kundi pati sa paglalantad ng katotohanan na ang kasalanan, gaano man katalino itong itago, ay laging mabubunyag. Naway magsilbing aral sa ating lahat ang kanilang mga pagkakamali. Piliin natin ang katapatan kaysa panlilinlang, ang kabutihan kaysa kasamaan, at ang pananampalataya kaysa sariling kapangyarihan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman o kapangyarihan, kundi sa kung paano tayo namuhay ng may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.